Kumusta? Pag-usapan natin ang trading. Alam mo ba na yung pakikipag-usap mo sa broker may sarili ang lengguwahe? At yung mga order, yan yung mga salita na ginagamit natin para sabihin kung paano, kailan at sa anong presyo tayo bibili o magbebenta. Kasi 'di ba, akala natin pindot lang ng buy or sell, tapos na? Pero teka, may mga paraan para maging mas specific ka, mas strategic. So, paano mo mga ba sasabihin sa broker mo exactly kung paano mo gustong i-trade yan? Isipin mo na lang, parang umorder ka sa isang restaurant. Yung instruction mo, dine-in ba, take-out o pa-deliver? Magkakaiba yan, di ba? Ganon din sa trading. Bawat order ay isang specific na instruction para makuha mo yung gusto mo. Sige, unahin natin yung pinaka-basic. Ito yung order para sa mga atat, yung tipong gusto, now na. Ito yung tinatawag na market order. Sa simpleng salita, parang sinasabi mo sa broker mo, "Uy, bilhin mo na yun para sa akin, ngayon din, kahit anong presyo pa yan, go!" Ang habol talaga natin dito, bilis. So anong maganda dito? Siyempre, yung bilis. Halos sigurado na ma-execute yung order mo. Pero, eto yung con, yung tinatawag na price slippage. Ang ibig sabihin yan, yung presyo na nakuha mo, pwedeng medyo iba, mas mataas o mas mababa ng konti, dun sa nakita mo nung nag-click ka. At delikado tong slippage na to, lalo na sa mga sobrang volatile na market. Kunwari, sa mga penny stocks na ang bilis ng galaw, o kaya kapag may malaking news. Yung konting diferensya sa presyo pwedeng lumaki. Kaya ingat lang sa paggamit nito ha. Okay, so paano naman kung ayaw mo ng ganyan uncertainty? Gusto mo, sigurado ka sa presyo na babayaran mo. Well, para sa'yo tong susunod na kategory. Dito na papasok ang limit order. Ito yung paraan mo para sabihin sa market, ito lang ang presyo ko. Take it or leave it. In short, ikaw ang may control. Unahin natin ang buy limit order. Ganito yan ha, halimbawa yung stock nasa 100 pesos. Pero sa tingin mo, mahal pa. Gusto mo lang siyang bilhin pag bumaba sa 95. So magsiset ka ng buy limit order sa 95. Ang instruction yan sa broker, bumili ka lang para sa akin pag yung presyo ay 95 pesos o mas mababa pa. Ngayon yung kabaliktaran naman, sell limit order. Sabihin nating may hawak kang stock na gusto mong ibenta pag umabot sa 110 para sure ang profit. Maglalagay ka ng sell limit sa 110. So ibebenta lang yan kapag yung presyo ay umabot na sa 110 o mas mataas pa. Para mas madaling tandaan, heto, yung buy limit, nilalagay mo yan sa baba ng current price. Parang nag-aabang ka ng sell, di ba? Goal mo, makabili sa dip. Yung sell limit naman, nilalagay mo sa taas. Target mo, makabenta sa peak para ma-maximize yung kita mo. Simple lang, di ba? Okay, punta naman tayo sa mga medyo mas strategic na orders. Ito yung mga parang if-then statement. May trigger, hindi yan gagana agad-agad. May hihintayin mo nang mangyari sa presyo bago ito ma-activate. Ito yung buy-stop order. Medyo weird to pakinggan sa una, no? Bakit ka bibili pag tumaas na yung presyo? Well, ginagamit to sa mga tinatawag na breakout strategies. Ang idea, sasakay ka sa momentum kapag nagsimula na siyang umakyat ng todo. Para mas maintindihan, ganito yan. Kunwari may isang stock na laging nahihirapang lagpasan yung 120 pesos, yan yung resistance level niya. Pero naniniwala ka na pag nalagpasan niya yan, nako, lilipad na yan pataas. So anong gagawin mo? Maglalagay ka ng buy stop order sa, sabihin natin, 121. Once na mahit ng presyo yung 121, bugsh, magti-trigger yung order mo at magiging market order para bilhin yung stock at makasabay ka sa pag-akyat. At ito na, yung pinakasikat at siguro, isa sa pinaka-importante sa lahat, yung sell stop order o mas kilala bilang stop loss. Ito yung safety net mo. Kung yung buy stop ay para sumakay sa momentum, yung stop loss para protektahan ka pag nagsimula ng bumagsak ang market. Dalawa, yung pangunahing gamit nito. Una, para pigilan ng lumaki yung lugi mo. Halimbawa, bumili ka sa 100. Ayaw mong malugi ng higit sa 5 pesos, di ba? So maglalagay ka ng stop loss sa 95. Pangalawa, para i-lock in yung profits mo. Kunwari, yung stock mo panalo na, nasa 150 na. Pwede kang maglagay ng stop loss sa 140 para kahit biglang bumagsak, at least na-secure mo na yung kita mo. So, ulitin natin para klaro. Buy stop, nilalagay sa itaas ng current price. Goal mo, sumali sa trade habang paakyat o nagbe-breakout. Sell stop naman, nilalagay sa ibaba ng current price. Goal mo, lumabas ng trade para ilimit ang lugi o protektahan ang kita. Gets?
Ayan, ngayong alam na natin yung iba't ibang klase ng orders, parang mga tools yan sa toolbox ng isang trader. I-recap natin para alam mo kung aling tulang bubunutin mo sa bawat sitwasyon. Okay, tingnan natin tong table. Market order, ang goal niyan, bilis. Execution agad-agad. Ang dapat tandaan, pwedeng magka-slippage sa presyo. Limit order naman, ang goal, control sa presyo. Ang dapat tandaan, baka hindi ma-fill yung order mo. At panghuli, stop order, ang goal niyan, triggered action. Pero huwag kalimutan, pag na-trigger yan, nagiging market order yan. So posible pa rin yung slippage. Okay? So anong pinakamahalagang aral dito? Walang isang best order. Walang one size fits all. Ang pagpili ng tamang order ay depende sa strategy mo, sa goals mo, at syempre sa kung gaano ka katapang sa risk. Kaya sa susunod mong trade, hindi ka na lang basta pipindot, mag-iisip ka na. Kailangan ko ba ng bilis? Market order to. O kailangan ko ng tiyak na presyo? Limit order. O baka naman kailangan ko ng safety net? Stop loss. Ngayong alam mo na ang lengguwahe, ano kaya ang susunod mong instruction?